family that prays together, stays together always. The God of love will unite our... Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious as parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton, his mission of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. At magbabalik po ang Family Rosary Crusade. Alam niyo bang mahirap maging ina, mahirap magbuntis? Maniwala kayo sa akin. Maraming inaasahan sa iyo, maraming hinihingi. Yung ang isa lamang ang iyong pinalalaki at inaaruga ay malaking pagod at sakripisyo na ang hinihingi. Paano pa ba kung anak mo ay isang dosena? Yes, isang dosena. Paano ka magiging isang huwarang ina sa iba't ibang aspeto ng buhay habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin sa napakaraming bata na iyong inaaruga? Alamin po natin ang sekreto ng isang dakilang ina, a model mother, and a mother 12 times. Sige lang, Feli Aguirre. Yes, Sister Feli, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Father. At una kong tanong sa iyo kanina is, 12 ba anak mo? Sabi sa akin, yes, Father. Ano yung pangalawa kong tanong? Sa iyo ba lahat lumabas yan? Yes. Bakit kaya marami ang inyong anak, Sister? Father, Sister Feli? actually, nung gusto ko lang konti. So ngayon, ang husband ko naman, kasi ang husband ko nag-iisa, actually siya ang Walang lalaki. kapatid. May kapatid siya, Father. Sabik sa malaking pamilya. Isang lalaki siya ang the only. So ngayon, gusto niya ang maraming anak. Which is okay lang naman, di ba? Actually, okay naman, Father. Masaya. Yun, hindi mababayaran ng pera yung yes, Father. ligaya ng isang pamilya na napakarami, napakasaya. Na-imagine ko yung kapag sama-sama sa, gano'ng kalaki table nyo? Actually, Father, noong umpisa lang yung round table, good for 8 only. Ang ganda Pero naman. nung
pagka habang lumalaki, nagiging 2 beses na ang setting namin. Oo, 2 batch. 2 batch. Kain, di ba? Paano mo ipaliliwanag ang tagumpay sa 12 anak mo nung sila ay bata pa? Ang tagumpay naman na magsasabi ko dyan, Father, yung malaking pasensya mo sa pag-aaruga nung bata pa sila. Kaya, kasi makikita mo na lang, Father, kung yung pag-aaral, magpunta sila sa eskwela, tapos ako ang maaga magising, and then gagawa ng mga sandwich, at saka yung mga pagkain, kasi nagbabaon lang sila. So ngayon, ano na ba sila? Ang youngest, ilang taon na? Ang eldest ko, Father, is 42. So may mga apo ka na? Yes, Father. I have 7, one is coming. Ang youngest, ilang taon? Ang youngest ko is 23. Puro tapos So, graduate na lahat, Father. Senyora ka na. Yeah, graduate na rin ako. So, anyway, so anong values ang itinuro mo at ipinagdiinan mo sa kanila, lalong lahat solo mo silang binuhay at solo ba? Yes. So, Hindi, actually, hindi nung naman. maliliit sila, Father, may mga maids din, usually yung tutulong sa akin, pero wala silang yaya. Lahat sa akin. Talagang ganun, Yes, Father. Yun ay sinadya mo na sa'yo galing. Aha. Na ikaw ang mangangalaga talaga sa Oh, bawat yes, isa. Father. Kasi asawa ko naman, ayaw niyang ipaalaga. Basta meron Ayaw kaming niya ipaalaga. Ang lupit din ng asawa mo. Gusto niya ng maraming anak. Ayaw niya ng may mag-aalagang iba. Hindi, actually, Ang galing. kasama sila, Father. Pero okay din naman yun. Oo. Kasi walang mag-aalagang iba. Diba? At least, sa'yo lang siya. At saka hindi Walang naman, inday nakahati. Father, actually, hindi naman ako nagtrabaho na sa Oo. full-time. Talaga, full-time Full-time mom. housewife. Ano mga values ang tinuro mo sa mga So, bata? mga madasalin, humble, obedient, yun lang. Alam ko, hindi ko ma-imagine kung sama-sama kayo nagsisimba. Yes, Father. O siguro isang Yes, Father, ilang pews. pagsisimba namin noon, pero actually, nung maliliit sila, isang pew na nga yan, Father, So, may nakakakita sa amin ngayon, naalala namin nung pagsisimba nyo, umuupo kayo sa isang hilera nga. Actually, kami sa isang, Father, isang pew sa simbahan. Ikaw ba, masasabi mo ikaw ay isang taong tagumpay? Yes, Father. Oo. Kasi napalaki namin yung mga anak namin. Actually, Father, 12 sila pero may isang namatay. Pang-8 ko, Father, na lalaki. Umayaw na, kasi ang sikit-sikit daw dun sa table nyo. Actually, nakasakit siya. Anong nagkasakit? Epileptic, Father. Pero yung epilepsy niya is a rare kind of epilepsy. Nag-church Oo, siya. tsaka malaki na siya nang pumasok yung epilepsy, di ba? No, 5 years old, Father. Nakialam pa ako sa kwento ng buhay na doon. Yes. So, tagumpay ka bilang, Okay. Yes, Father, bilang of nanay, course. bilang asawa. So, tagumpay ka dyan, di ba? Yes, Father. Bilang unang guro ng iyong mga... Kasi ng mga ako anak rin mo. ang teacher nila, Tagumpay Father. ka dyan. Bilang isang katolikong ina, tagumpay ka Yes, dyan. yes. Di ba? Yes. So, naipakita mo sa kanila, alam mo kung bakit, ano ang makikita nila na tanda ng tagumpay sa iyo, masaya ka. Yeah. Kasi ang Masaya pangalan ka ko, sa Father, buhay. Felicidad. Diba? So, ang ibig sabihin ng Felicidad Yes. is happy. So, Oo. nandun sa pangalan ko, Felicidad masaya. talaga. Kasi Yes, Feli Father. ka, no? Yes, Felicidad Father. talaga. Ang galing. So, anong pinakamalaki o pinakamahalagang tagumpay mo sa buhay? Ang pinakamalaking tagumpay namin yung napalaki namin silang maayos. Wala kang anak na Nakapag- naligaw ng landas. Wala naman, Yung Father. naging addict, gano'n. Wala. Ay, walang kwenta. Wala. Walang challenge. Wala, Father, Ang wala. galing. So far Kasi lang sinubaybayan mo talaga full-time mom ka yes, eh. Father. Ang ganda ng teamwork nyo ring mag-asawa. Ikaw hanap buhay, si Mr., di ba? Ikaw sa Sa bahay. bahay. Alagaan ng ating mga baby. Yes, So every year nanganganak ka, every other year. Actually, yung first 3 girls ko, Father, taon-taon yun. Then, sa kahahabol ng lalaki, naging 5 babae yung sunod-sunod. Kasi gusto magkaroon ng lalaki. Yes, Father. So, nung Buti hindi naging hopeless na yung asawa mo. Hindi naman, Father. Oo. Nung makatapos nung 5 girls Yung pang-anim in a row, lalaki na. pang-anim na lalaki na. Oo, pang-pito lalaki. Pang-pito up to 10 is a boy, May Father. arrangement ba talaga na ganyan? So,
Actually, yung mga girls, gusto nila mag-alaga ng babae. So, yung pang-11 ko is a girl. So, another... Parang nadidikta nila kung ano yung kanilang iaanak. Sabi nga pa din nung husband ko, di mag-pray kayo kung ano ibibigay. Lahat na ito ay bunga ng panalangin. Kung ano yung bibigay sa atin, bibigyan tayo ng girl. So, nagsabi na naman sila na parang... Nagsabi sila na gusto nila mag-alaga ng boy. Oo, dinasal nila yan. Oo, nagdasal sila ulit. Ito yung kinakwento mo ngayon, ito yung sagot sa susunod kong tanong kung ano ang gampanin ng panalangin sa buhay nyo bilang pamilya. So, nung nag-pray sila, nabuntis din ako for the 12, yung pang... Ikaw naman yata kahit hindi ipag-pray, nagbubuntis Now, number 12 ko, Father, is a boy. So, yan ang youngest ko is a boy. Hindi ka naman hirap manganak. Actually, Father, hindi. Hindi, nakangisi lang. Welcome to Sandali lang ako manganak kasi, Father. Sandali lang talaga. Nakakatuwa naman. Isipin mo ba, 12 ng galing sa sinapupunan mo? At sexy ka pa rin hanggang ngayon. Thank you, Father. At maganda ka pa rin, charming ka pa rin. Thank you. And I'm sure, gusto pa rin ng mister mo isa pa. Hindi na pwede. Hindi na pwede. So, mensahe mo sa ating mga ibang pamilya. Gusto ko magmensahe ka sa kanila kung ano ang nararamdaman ng isang maraming anak. Kasi iba nagrereklamo, marami silang anak, kala nila pabigat yan. Kaya nga, tinatanong nga nila sa akin kung paano napalaki at paano napalaki namin yung mga 12 at nakatapos pa lahat. Napalaki ng tama. At saka nakatapos. Teka muna, my question is, ilang taon ka nung ianak mo yung huli? 42, Father. Last hooray, bata pa rin. Yes, 42. Kasi meron pa yata nanganganak ng 50 years old. Anyway, so mensahe mo sa mga ating tagapanood, gusto ko ma-inspire mo sila. Actually, ang message ko sa mga gusto pang maraming mag-anak. Dapat lang di ba? Ba't ba yung pipigilan? Okay, ang message ko sa kanila, yung more patience, Father. Tapos be humble at saka yung pagmamahal sa Panginoon. Prayer. Yan lang, Father. Oo, actually lahat sila sa paninino ko sa kanya is talaga lahat nagmula sa kanilang panalangin, sa kanilang pananampalataya. At naging tagumpay lahat ng anak nila, napalaki ng tama dahil sa kanilang pananalig, dahil sa kanilang pananampalataya. Naianak, nailabas niya ang lahat ng mga anak niya dahil sa kanyang malalim na pananampalataya. So, maligayang bati sa iyo, Feli. Yes, at ikaw ay isang tagumpay na ina. Congratulations. At sana ay marami pa na mga nanay ang maging tulad mo na naniniwala sa biyayang ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat batang isisilang. So, maraming salamat sa iyo at mabuhay ka sa iyong paglilingkod sa iyong pamilya at sa banal na simbahan. Ilan pong paalala bago tayo magpatuloy, kung po kayong titinag dyan, isama ang lahat ng anak, kahit 12 yan, sa panonood dito. So, magbabalik po kami. May 13th, 1917. In a grassy depression in the hills outside of Fatima, the children first see Our Lady of Fatima. It was a clear day, the sun shining, when at noontime suddenly we saw a flash of lightning. We began to run, then ahead of us, we saw a beautiful lady. She was surrounded by a brilliant radiance. She said, "Do not be afraid." The lady asked if the children would be willing to accept certain suffering so that sinners would be converted. Lucia replied, "Yes, we will." They were asked to pray the rosary to obtain world peace and to end the war. Tuwing linggo ay nasa simbahan si Alan, kaisa sa mga gawain ng simbahan. Pero ang totoong Alan, isang mambubuwi sa munisipyo mula Lunes hanggang Biyernes. Kinangingilagang gawain ng tax collector simula pa noon. At mulat naman siya sa tukso na kakambal ng kanyang gawain.
Bago ako pumasok sa munisipyo, matagal kong pinag-isipan kasi malakas ang temptation talaga doon. Kahit saan ka magpunta doon, lalapit ako sa iyo yung tukso. Sa mga maliliit at simpleng paraan, tinitiyak niya na isa siyang lingkod na ganap ng bayan. Kaya doon ko nakikita minsan yung pagiging lingkod bayan na sinasabi. And siguro yung sa pagpasok mo, ng maaga, isibihin, hindi sayang yung buwis na ibinibigay nila o yung pinasasweldo nila sa'yo. At ang panangga niya sa tukso at korupsyon? Pahinga. Para sa akin, ang paglaban doon, maging contented ka kung ano yung meron ka lang. Hanggang doon lang yung limitations mo. Kasi pag nag-achieve ka ng malaki, talagang matetempt. Pero kung kontento ka doon sa buhay mo, kung ano yung meron ka, kung ano yung salary mo, kung ano yun mo, kaya mong paglabanan. Ang pinakamalit na bagay na pwede namin gawin, humindi. Yun lang yun yung humindi. Kasi pag umuo ka ng umuo, makakasama ka na doon sa bulok na sistema. Kaya dapat alam mo yung limitations mo, alam mo, marunong ka magsalita ng humindi. At saka, yung hindi yung puro tawag ito yung yung gusto mong makatulong. Kasi minsan, sa kagustuhan mong makatulong sa kapwa mo, parang oo ka ng oo. Hindi mo alam, mali-mali na yan. Siyempre, di ba? Sabi, bawasan naman natin yan. Pabawasan naman natin yan, kaya mo yan. Hindi nila nalalaman na yung gano'n, kahit mga maliliit, siyempre, naging corruption na rin, di ba? Pag pinagsama-sama mo yung mga gano'n. Yun. Kaya yung pinakamalit siguro, matuto kang humindi. Isa ang dasal niya para sa ibang kawani ng gobyerno ngayon at sa mga mapipili pagkatapos ng eleksyon. Maging makatao at para sa tao. Kaya na sana, ibigay nilang lahat sa tao yung kung ano man yung meron sila. Maging open sila sa tao na kung ano man yung maitutulong nila. Hindi yung talagang puro pang sarili nila. Suportahan ang mga gawaing tama at mabuti. Naniniwala din ako dun sa yung layunin ng samahan, yung sagipin yung buhay, yung mga against abortion. At higit sa lahat, maging makadiyos sa lahat ng pasya at gawa. Sa akin, unang-una, yung may takot sa Diyos. Unang-una, may takot sa Diyos. Kasi, pag meron kang takot sa Diyos, parang lahat na handun di ba? Tatakot mo mag-kurap, tapat ka sa paglilingkod mo, lahat na handun na. Kaya yung unang-una sa akin, may takot sa Diyos. At may pagmamahal sa kapwa. Yun lang yun Yun lang yung susi. Si Alan, public servant mula Lunes hanggang Biyernes, kaisa ng simbahan tuwing linggo, lingkod ng tao habang buhay.
I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. The family that prays together stays together always. The God of love will unite us.